What's up mga idol? Ngayong 2024, meron tayong 8 adventure scooter na atin pong pagpipilian. Sila na po ang pinaka-top pagdating sa specs, sa features, at pati na rin sa kanilang value o presyo. Mga idol, pag-usapan natin lahat itong 8 na to at sigurado ako mahihirapan kang pumili. Especially may mga bagong model na dumating ngayong 2024 at siyempre mga updated model din para sa mga existing model. Kaya ito po ang pag-uusapan natin today at sigurado ako na mag-iisip ka ano kaya ang pinaka-the best at bagay sa iyong adventure scooter. And sigurado ako mga idols, pag napanood nyo ng buo itong ating video, ay talaga mapapaisip ka. Siyempre, may kanya-kanya tayong rason at mga choices paano tayo pumili ng isang bagong motor. Mga idols, mag-leave kayo ng comment ano ang napili nyong model o brand at anong dahilan bakit siya napili mo para dito sa ating 8 best adventure scooter ngayong 2024 na available na sa atin sa Pilipinas. Mga idols, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube at syempre like and follow nyo ang ating FB page para sa mas marami pang detalye, moto update at moto news. Mga idol, ang ating pong pinakaunang model na ating titignan, number 1 sa ating adventure scooter category, walang iba, Honda ADB 160. Well, mga idol, siyempre ang brand na to ay from Japan. At siyempre, Honda, isa sa pinaka-reliable, matibay, at siguradong panalo din ng features. Ang kanyang SRP, as of today, 166,900 pesos. At kung gusto nyo ng installment, ito ay range lamang tong ating quotation. Pwede magbago yan sa ibang kasa. Down payment, 36,800 at 36 months, 7,000 plus. Kung kayo bibili ng cash, meron pang additional yan na 3 years LTO. Minsan, iba-iba yung binibigay nilang additional yan. Minsan, 2,000, 3,000. Depende rin sa mga kasa o dealer yan. Mga idols, pag-usapan natin tong ADB 160. Isa to sa pinaka-paborito, best-selling, number 1 nga eh. Kumbaga, ang dami pong gumagamit nito ngayon sa atin sa Pilipinas at usually makikita mo to all the time sa kalsada. Marami na po ang may nagmamay-ari nito. And sa kanilang mga experience at ride, talagang super solid ng ating performance at handling nito. And isa rin sa advantage, marami pong Honda store sa atin sa Pilipinas. Buong Pilipinas yan. Maraming location, marami ka rin mabibilahan ng mga pyesa nito at hindi rin mahirap hanapan to ng accessories mga idol. Actually, lahat na halos ng mga kilalang mga accessory store, kumpleto sila sa mga bagong style para dito. Siyempre pa, ang kagandahan din sa ating Honda ADB 160, yan po, may 3 kulay tayong pagpipilian. May red, white, at black color. So marami tayong choices. At siyempre, itong kanyang makina, 160cc, 4 valves, kaya talagang malakas. At ito po ay single cylinder, liquid cooling, program fuel injection by Honda at ESP Plus engine. Meron ito equipped na traction control, yung kanilang Honda Selectable Torque Control. Malaki din yung ating luggage compartment. At ito pang kagandahan dito mga idols, itong ating rear suspension with sub-tank pa yan. Showa brand, talagang quality. Plus yung ating front suspension conventional telescopic, same Showa brand din ito. And syempre sa convenience naman, meron tong USB charger, ready na yan. Pwede na nating i-direct ang i-charge ang ating cellphone at adjustable din ang ating windshield. Plus, napakaganda rin ang ating seating position dito, upright at talagang relax tayo kahit long rides yan. Fully digital yung ating LCD display, kaya talagang very well informed tayo dito. At yan po, ang ating brand new ADB 160. Ang ating inaasahang update para dito ng Honda ay new color para sa taong 2024. At sa bansang Indonesia, nilabas na nga nila dito itong color na matte brown. So hopefully, soon ay ilabas na rin ng Honda Philippines Incorporated dyan. Next model naman natin, ang top 2 natin ngayon. Number 2 adventure scooter. Napili natin to sa number 2 dahil super loaded din itong ating bike na to from QJ Motors. Yan po ang brand new model. Kakalaunch lang ito ngayon month of January. Available na sa mga store ng Bristol Motorcycle ang QJ Motors ATR 160. Bakit sa atin siya napili number 2? Again, hybrid ang engine nito kaya talagang malakas. Mas matindi ang torque nito. 160cc rin to, 4 valves, single cylinder, single overhead camshaft, liquid cooling din, electronic fuel injection at CVT transmission. Nakita po yung kanyang max power, mas malakas to, 16 HP. At ang kanyang torque, ang kagandahan, 15 Newton meters. Aba mga idols, ang kanyang average top speed, pwedeng umabot yan ng 120 km per hour.
And pagdating sa engine performance, mas lamang tong ATR 160 kaysa kay ADB, Well, pagdating naman sa mga suspension, upside down or inverted pa yung kanyang front shock at naka-dual shock with tank din yung kanyang likuran na rear shock. Ba mga idol, solid, di ba? Ito rin po ay equipped ng dual channel anti-lock braking system. Yun po yung the best dito. Dual channel po ito mga idols. Kasi sa ating ADB 160, single channel lang yon. So ito, harap at likod with ABS at meron din siyang equipped na traction control. O, di ba mga idols, napaka-solid. Plus, ang kanyang wheels mga idol, nakita nyo, gold rims and spoke na rin to. At syempre, dual purpose type yung kanyang gulong. 130/70 by 13 inch ang kanyang tubeless rear tire niya at 110 by 80 by 14 inch naman sa kanyang front tire. Ang total weight ng ating ATR 160, 132 kilograms naman mga idol. Equipped din ito ng side stand cut-off switch. Another safety features yan. Pag naka-side stand ka, hindi mo na yan mapapaandar. Meron nitong seat height na sukat 770mm kaya friendly to sa mga Filipino rider. At syempre, kagandahan din dito, meron din tayong enough na luggage compartment. Pwede nating ilagay yung mga essential natin or yung mga dadala nating mga gamit mga idol. Kagandahan din dito sa ATR 160, yan din po ay naka-keyless system. Aba mga idol, di ba? Solid with anti-theft alarm na rin yan. Kaya mga idol, convenient para sa ating mga riders yung ganyang features, di ba? Ayan, itong ating ATR 160, ang kanya namang fuel capacity, nandyan sa may pinakagitna lang natin yung lagayan yan, 8 liters yung kanyang may kakarga dito. Aba, ang dami nating may lalagay na gasolina, di ba? At fuel consumption na 45 km per liter. Para naman sa ating compartment sa right side, nandyan yung ating USB charger, yung ready na para ma-charge yung ating cellphone. At meron din itong equipped na stop and start system plus may hazard light na rin. O, di ba mga idols? Super loaded itong ating new adventure scooter from QJ Motors ATR 160 at napaka-solid din ang kanyang ilaw. Naka-projector headlight pa yan, LED lights, kaya talagang super lakas ng kanyang beam ng kanyang ilaw. Napaka-liwanag, Ang kanyang introductory price ay 159,900 pesos mga idol. And down payment, 56K with 36 months, 5,792. And mga idol, syempre, brand new model to. Kaka-launch lang ngayong January. Ang availability ng mga units, very limited pa. Halos wala pa tayong nakikita masyadong madaming units ito. Plus, syempre, yung katanungan din ng mga subscriber natin, yung reliability nito, plus yung availability ng mga parts. At of course, ang Bristol po, hindi rin siya ganun kadami pa yung mga branches. And looking forward tayo na ma-address lahat yan ng mga katanungan na yan ng Bristol Motorcycle or QJ Motors. Next model naman, number 3 adventure scooter sa ating listahan. Ito pong from European brand, Aprilia naman tayo, SR200 GT. And itong model na to mabibili nyo sa mga Best Buy store located all over the Philippines mga idol. At itong ating SR200 GT, meron tayong standard version yan saka sports variant. Ang kanyang presyo para sa ating sport variant is 258,000. Kung gusto nyo nang i-apply ng installment, 51,000 plus at 36 months, 10,894. At SRP naman ng standard variant, 248,000. Meron silang promo ngayong month of April. Yan po, meron tayong 50K cash discount pag tayo bumili ng cash nito or 0% interest para sa credit card in 3 years, pwede nyong i-apply yan dito po sa Aprilia, Pangasinan. Ang color version, street gold, red at silver. And pagdating sa engine specs, 174cc ang kanyang total displacement. Ang lakas, di ba? Yan po ay Euro 5 compliant, liquid cooling, 4 valves. Yan din po ay fuel injection at CVT transmission. Ganon ka-solid yan. Max power nito, 17.43 HP at maximum torque 16.5 Newton meters. Ang kanyang top speed, mga idols, 115 km per hour, pwede pang tumaas yan. Yung kanyang front suspension, Showa brand, 33mm hydraulic, conventional telescopic forks yan mga idol. Same sa ating likuran, Showa brand din ito, dual shock absorber with adjustable preload. So meron tong 102mm na travel mga idol. So diyan pa lamang sa ating suspension, maganda na yung ating handling nito dahil mga Showa brand ang nilagay ng Aprilia dito mga idol. Siyempre, quality yan. Pagdating naman sa ating stopping power, single wavy disc yung kanyang front. Yan po ay 2-piston caliper with anti-lock braking system. So ito po ay merong single channel ABS. Mga idol, yung front lang yung meron nating ABS para dito. And sa likod naman, yan din po
ay naka-disc brake. So ito naman solid mga idol, ano, parehong disc brake ang kanilang stopping power. 220mm ang sukat ng kanyang disc brake at meron tong single piston caliper mga idol. So disc brake yung rear natin pero walang equipped na ABS. Single channel lang kasi tayo. Doon lang tayo sa front. Siyempre yung atin namang pong pinakagulong, yan po ay naka all surface type na gulong ano. At siyempre ang kanyang sukat 110/80/14 at tubeless to. Kita naman nyo yung pormahan ng ating wheels mga idol. Yan po ay alloy cast wheel mga idol. Sa likod naman ang sukat 130/70/13 inch. Di ba mga idol, pang adventure type ang ating pinakagulong dito. So ang kagandahan din dito, two-tone yung ating comfortable na upuan. Diba mga idol, napaka-forma, di ba? So dyan pa lamang makikita na natin na premium ang design, ang quality, at meron tayong 25 liters na compartment seat natin. So meron tayong luggage dyan na paglalagyan ng mga gamit natin. Ang seat height ito 799mm ang sukat at ang total weight naman ng Aprilia SR200 ay 148 kilograms mga idol. So dyan pa lamang mga idols, makikita natin mataas din ang kanyang ground clearance, 175mm ang kanyang pinakasukat. Meron din itong equipped na side stand, engine cut-off switch, another safety features para sa atin, di ba? Quality. And meron tayong fuel capacity na 9 liters. So mas marami yung karga nito with 38.5 km per liter na kanya namang gas consumption. Matipid na rin, di ba mga idols? And meron tayong side compartment, may cover pa yan. And makikita natin dyan sa loob yung ating USB type charger. So ready na rin yan. Pwede natin ilagay yung cellphone natin dyan sa loob at hindi na tayo malolobat para sa ating smartphone. O, di ba mga idols, napakaganda. At isa pang feature ng model nito mga idols, equipped din ito ng stop and start system. So dyan pa lamang ay magiging maganda na yung fuel consumption natin. Plus, ang ating handlebar ay naked din. And yung kanyang susian, naka-ordinary key ignition lang to. Sana ginawa na nilang keyless para loaded talaga. Plus, fully digital ang ating instrument panel with Bluetooth connectivity. Pwede nating i-download sa ating cellphone at i-connect ito. Ang ating ilaw, lahat po yan, all LED. Nakita naman po nyo, napaka-aggressive ng design ng kanyang front headlight at talagang modern yung style naman sa ating namang taillight or brake light. O, di ba mga idol, solid? Yan po ang ating SR200 GT with SRP 258,000 sa sport version at standard naman 248K. Grab na po yung kanilang offer ngayong month of April, 50K 1,000 na discount pag cash nyo binili at pwede naman kayo mag-apply din ng credit card, 0% interest naman for 3 years. Next model naman natin, ang paparating na bagong adventure scooter sa Pilipinas. Sure na sure ito mga idols at yan po ay nakapost na sa website ng SYM Philippines. Makikita nyo po yung kanilang posting dyan. Yan po ang brand new adventure scooter na super loaded din. Walang ibang ADX 150. Mga idol, solid na solid din tong ating bagong scooter na to. Meron tong USB charger, 3.0 yung kanyang model at smart keyless na rin to with full color TFT display. Additional pa dyan, pwede pa nating palitan yung ambient niya, yung pinaka parang screen niya. At pwede natin niyang gawin kung tayo po nag-ride pag night or day. So mga idols natin, ang kagandahan dito, napakaganda rin at aggressive ng kanyang front design ng headlight. LED rin po ang mga ilaw natin dito. Kita naman po yung kanyang daytime running light, napakastig. At nasa ibabaw naman yung ating winker or mga signal lights. Para naman sa ating brake light, yan po, nakita nyo, LED rin yan. Ang makina naman ito, 150cc, single cylinder, 4 valves. At yan po ay liquid cooling, fuel injection na rin with single overhead camshaft at CVT transmission. Euro 5 compliant na rin to at pwede nyong start via electric. So yan mga idols, ang ating pinakahinihintay na bagong adventure scooter sa Pilipinas. Ang kagandahan dito, yan po ay equipped ng dual channel anti-lock braking system. So dito pa lamang mga idols, napaka-solid na, di ba? So dual channel yung ABS ito, so talo agad ang ating ADB 160, ang ating SR200. So pumantay ito sa ating ATR 160 with traction control system. Aba, napaka-solid ng ating stopping power and ng ating safety features para dito. Yung kanyang front brake, naka-dual pot na rin to with 2 piston at ABS at sa rear naman ay single pot caliper dito.
Fuel capacity ito yung mga nakakabilib. 15 liters mga idol with fuel consumption na 42 km per liter. So tignan po natin lahat yung mga specs and features nito at titingnan natin yan pag ito po ay nilaunch na ng SYM. This upcoming Makina Motor Show, ang kanyang seat height 810mm, medyo may kataasan ng konti. Pero abot pa rin natin yung mga Pilipino. Siyempre ito po ay adventure ready na rin. At siyempre, nakita naman po ninyo yung formahan nito. Malapad din yung mga kinabit nilang gulong dito. 120/70/13 sa harapan, 130/70/13 din sa likuran. And dual purpose yung type nung kanilang nilagay na gulong. Mga idols, pagdating sa suspension, yung kanyang front ay naka-conventional telescopic at monoshock naman dito sa ating likuran. Ito, kakaiba yung suspension nito. Dun sa nauna nating tatlo, lahat sila ay naka-dual shock. Ito naman, monoshock ng idol. O diba? Doon pa lamang makita natin na siguradong kakaiba yung magiging experience natin to pag nasubukan na natin tong brand new scooter from SYM. And para sa kanyang display, yan po ay 5-inch ang sukat niyan. And sigurado meron din tong Bluetooth connection. And hopefully lahat ng mga features na to ay dalin sa atin ng SYM Philippines. Sana wag tayong tipirin, wag nilang baguhin at wag nilang bawasan, di ba mga idol? And syempre ang pinakamalaking katanungan natin dito, yung price reveal nito. Yan po ay makikita natin at malalaman this upcoming Makina Motor Show dahil dyan po nila ilo-launch yan. Aabangan po natin yan at tumutok kayo sa ating YouTube channel dahil ibibigay ko sa inyo yan right away pag nakuha po natin yung information na yan. Especially the price and yung kanyang mga specs and lahat ba ng features ay ilalagay dito ng SYM. Yan po, kaabang-abang itong ating brand new scooter na to. Kaya itong taong 2024, napaka-solid. Ang daming bagong adventure scooter. Yan na po yung bagong trending ngayon eh. Adventure na yung binibili ng mga Filipino riders ngayon dahil all-rounder tong bike na to. Kaya mga idols, napaka-excited ng ating taon na to. Plus ako din. Hopefully ang presyo nito hindi tumaas ng 160k or 150k lamang yan. Next model naman natin, ang number 5 sa ating adventure scooter. Walang iba, from FKM Motorcycle. Andito naman ang FKM Venture 150. Meron silang 2 version ito, standard version at ultimate version. Ang pagkakaiba nila, mas maraming features itong ating ultimate version mga idol. Ang makina nito, 150cc, 4-stroke single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves, liquid cooling, electronic fuel injection, at CVT transmission. And yung ultimate version nito ay merong hybrid engine. Parang same nung ating ATR 160, di ba? Ang kanyang total max power 16.2 HP at max torque 14.6 Newton meters. Kaya nagustuhan din natin tong scooter na to dahil malakas din yung kanyang makina. And yung top speed nga nito, sabi nila 123 km per hour. Di ba ganun siya kabilis, di ba? Pro suspension, naka-conventional telescopic forks at meron na rin siyang adventure style na parang rubber grater niyan. Suspension sa rear, ito rin po ay naka-dual shock absorber with sub-tank. Mga idol, di ba? So, conventional yung ating front pero merong gators. Ang ating namang stopping power, meron tayong front na single wavy disc at may 2-piston caliper equipped din po ng anti-lock braking system. O, di ba mga sa rear naman, single wavy disc din to, 1-piston caliper with ABS. So, dual channel ABS po para dito sa ating ultimate version. And sa Ultimate, meron tong traction control system. Kaya mas solid to, kaya mas pricey siya ng konti. Ano? Para naman sa ating tires, dual purpose din yung kanyang style at tubeless din. CST yung brand. Ang sukat sa harapan is 180/14 at 130/70/13 naman sa likuran. Ang kanyang ground clearance, 165mm ang kanyang sukat. And para naman sa ating total weight ng Venture 150, kasama ng gas at ang oil, ay mayroong 155 kilograms. Ito medyo may kabigatan naman pagdating sa weight niya mga idols. Ang sukat naman ng kanyang seat height ay 775mm. Perfect sa mga Filipino rider yan. Kayang-kaya po natin i-rise to. Meron din siyang luggage compartment kung saan pwede natin ilagay yung mga gamit natin, essential natin. At marami rin may kakarga nating gasolina rito. 9.3 liters para sa fuel capacity with fuel consumption na 45 km per liter. Mga idols, naka-smart keyless system at meron na rin stop and start system para sa ating Venture 150 Ultimate mga idols. Equipped din ito ng USB charger. Mga idols, napaka-solid, di ba? Plus, meron pa tayo isa pang cigarette
charger or lighter dun naman sa left side na compartment. Ayan po yung kanyang mismong keyless natin at fully digital din or LCD ang ating instrument display para dito. Mga idols, ang kagandahan dito, meron na rin siyang dash camera, front and rear. Pwede nating may record yung mga rides natin. Kaya bumilib ako sa specs itong model na to. And yung ating pinakailaw dito mga idols, projector din yung ating headlight. And yung ating itry ito mga idols, na bumilib talaga ako. Napakalakas ng ilaw na to. At very visible at illuminated yung daan natin. Para naman sa ating presyuhan, ang Ultimate po ay may presyo na 170,000, down payment at 34,000, at 3 years naman 7,085. Sa standard version naman 146,000, down payment 21,000, at rebate naman ito 200, sa 3 years to pay 7,380. Mga idols, yung kanyang mga other accessories para dito, meron na rin tong top box frame, pwede na nating lagyan ng top box yan, hindi na natin kailangan bumili. Yan po ang ating FKM. Meron tayong paparating na update para sa model na to. Version 3 na mga idols. At abangan nyo yan sa upcoming Makina Motor Show. Magiging 180cc na yung kanyang displacement. Aba mga idols, napaka-solid. Ang number 6 naman sa ating adventure scooter from Kymco. Another Taiwanese brand. Aba mga idols, pagdating sa reliability, maaasahan din natin to. Matibay. New Urban Adventure from Kymco. Dink R 150. Aba mga idols, kita naman po ninyo, very sporty yung kanyang design, di ba? Ang kanyang SRP ngayon, 152,900 pesos. Down payment ito, 15,290. At 36 months, 7,221. And marami na rin tayo nakitang mga idols natin na bumili nito at minsan nasamahan pa natin maglabas dito po sa Kymco, Pangasinan. Mga idols, ang kanyang engine, 149.8cc, 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling, fuel injection at CVT transmission, max power 15 HP at maximum torque 13.2 Newton meters. Conventional telescopic perch yung kanyang front shock at naka-dual shock absorber to naman para sa ating likuran. Mga idols, pagdating naman po sa kanyang stopping power, ang front brake ito mga idols ay naka-wavy disc at yan po ay mayroong 2 piston or 2-pot caliper with anti-lock braking system. Aba mga idols, di ba? Solid with ABS tayo para sa ating front brake. And sa ating namang rear brake, yan din po ay naka-disc brake at meron din naman tong 1-pot caliper at equipped din ng ABS. Kaya nagustuhan natin to dahil siya po ay dual channel anti-lock braking system plus meron din tong equipped na traction control system. Pagdating sa safety, aba, panalo tong ating Kymco Dink R 150 na to. Kaya mga idol, pagdating dito sa ating namang wheels, yan din po ay naka-alloy cast wheel, 120/70 by 13 inch yung kanyang front tire. At of course sa ating namang likuran, yan naman po ay may sukat na 130/70 by 13 inch. Ang kanyang wheelbase naman, ang sukat niyan ay 1,374 mm. Di ba mga idols, may kalakihan din to. At ang ating namang ground clearance, 135 mm. At ang total weight nito, 148 kilograms. So may kabigatan din itong ating Dink R 150 na to. Yung ating upuan, nagustuhan ko rito dahil makapal yung foam nito. At ang seat height nito, 783 mm. Perfect sa mga Filipino riders. And meron din tayong malaking compartment or luggage para sa ating mga essential, yung mga nating gamit. At ang kagandahan dito, keyless system din to mga idols. Kaya talagang convenient with anti-theft alarm pa yan. And sa pangkagandahan dito, meron ditong equipped na USB charger nandyan sa pinakamismong handlebar natin mga idols. Kaya madali na natin may charge yung ating phone. At yan nga, USB charger yan, ready na para hindi na tayo malobat. Sporty din at maporma yung ating LCD display natin dito. Yung fuel capacity dito, 10.7 liters at added convenient para sa atin yan, nasa front na. Hindi na tayo kailangang bumaba ng ating upuan. Di ba mga idol, isang pindot mo lang. With fuel consumption na 40 km per liter. Matipid to sa kanyang gas consumption mga idols. Napaka-solid. At very visible din yung ating ilaw. LED lahat ng ilaw nito. Ngayong taon, meron silang nilabas na special edition. 60th anniversary kasi ng Kymco. 600 units lang to. Ang kanyang kulay naman ay dark metallic green. With accessories na yan, kaya napaka-solid din to. Ang presyo nito ay 160,000. So very limited lang tong mga model na to. Kaya mga idols, kung gusto nyo pong magkaroon yan, napaka-special, di ba? Yan po ang ating Urban Adventure from Kymco Dink R 150. Next model naman natin, ang number 7 sa ating listahan. Walang iba, from Bristol Motorcycle.
Yan po yung kanilang brand new adventure scooter ADX 160. Nakita niyo yung pinaka-front design niya, no? Napaka-solid. At yung mga specs and features nito talagang magugustuhan mo rin. Pagdating sa kanyang engine specs, yan po ay 155cc displacement, single cylinder, single overhead camshaft. Yan po ay naka 2 valves lamang. At yan po ay meron ding liquid cooling at fuel injection via CVT. Ang kanyang max power 13.4 HP at max torque 14 Newton meters. Ang kanyang presyo po ngayon, ang cash pay natin 158,000 at sa installment total down payment 65,000 at 3 years to pay 5,723. Mga idols, itong ating ADX 160 po, kaya natin to na medyo binaba natin yung kanyang pagpili dahil medyo may kahinaan yung engine niya, no? 2 valves lamang. So sa lahat ng mga nauna nating model, lahat yan naka 4 valves. So sana tinodo na to ng Bristol Motorcycle, ginawa nilang 4 valves, talagang mas malakas. Especially kung tayo po yung mayroong passenger, no? Pero pagdating naman sa kanyang specs or features, napaka-solid. Upside down yung front suspension nito at naka-dual shock absorber sa likuran. Plus, naka-disc brake din yung ating front brake. 2-pot caliper na yan at merong equipped na anti-lock braking system. Sa rear brake naman, yan po ay naka-wavy disc, single pot caliper with ABS din to. Mga idols, itong ating ADX 160, again, ito po, marami tayong color option. Meron tayong color white, gray, black, at red color. Kita nyo yung pinaka-wheels nito. Yan din ang gustuhan natin sa Bristol. Yan po ay naka-rim and spoke na rin. Lightweight mga idol, di ba? At yung ating suspension sa likuran, nakita nyo yung pinaka-sub tank niya. Quality din ang magiging bounce at handling niyan. Mga idols, itong ating ADX 160, ang sukat sa harapan ng gulong nito ay 110/80 by 14 inch. Sa likod naman, 130/70 by 13 inch. So pareho pong tubeless yan. Plus, para naman sa ating dimension, ang wheelbase ito ay 1,300 mm yung kanyang sukat. Kita naman yun po yung kanyang pinakamismong upuan. Makapal din yung foam nito. At yan nga, meron din tayong napakalaki din na kanyang luggage compartment. Marami tayong may lalagay na gamit natin dito para sa ating ADX 160. And pag-usapan naman natin yung kanyang gas tank. Meron tong fuel capacity na 11 liters mga idol. Ang dami natin may kakargang gasolina, di ba? Plus ang kanyang fuel consumption, 43 km per liter. Diba? Matipid. Ang ating handlebar, naked din ito. Talagang ang ganda ng handling natin dyan. Yung mga switches niya, meron pa tong backlight. At equipped din to ng stop and start system. Meron din tong hazard lights at pass switch. Mga idol, yung mga hinahanap nating features sa isang adventure scooter, almost nandito na rin lahat. Plus, pwede mo ring i-switch off yung inyong headlight. Hindi siya lagi naka-automatic headlight on. So, yan po yung pinaka-switches na sa right side. Ang ating namang pinaka-keyless niyan, meron din backlight. So, kitang-kita mo yan sa gabi. At pag sinwitch on mo yan, makikita mo yung ating pinaka-display dito. Mga idols, from Bristol, colored pa. So, napakaganda, di ba? Yan ang ating pinaka-LCD display para sa ating ADX 160, mga idol. At meron tayong compartment sa left side. Pwede natin ilagay din yung mga gamit natin dyan. And nandyan din po yung ating charger ng ating cellphone. So yan po, pwede nating mailagay sa loob dyan. Yan po ang ating ADX 160 mga idol from Bristol Motorcycle. So yun nga yung ating pinaka-disadvantage dyan, yung kanyang engine, 2 valves. Sana ginawa na lang 4 valves yan. Next model naman natin, number 8 sa ating adventure scooter category from Skygo naman. Ito ang ating KPB 150. Yan po yung kauna-unahang adventure scooter ng Skygo at syempre liquid cooling na rin at fuel injection model. Mga itong ating KPB 150, yan po ang ating video ay magpapasalamat muna tayo sa ating kaibigan si Idol Cirque Moto para po sa kanyang napakagandang vlog review at actual unit test ride. Pag gusto niyo pong makita yung kanyang full vlog, tingnan lang po sa kanyang channel, Cirque Moto mga idol. And itong ating KPB 150, napaka-interesting din po ng model na to. Dahil sa lahat po ng mga adventure scooter, ito po ang pinaka-affordable, reasonable price, 109,800. Meron ka ng 150cc na adventure scooter style. Di ba mga idols, pagdating sa Skygo, maaasahan mo rin yan. Matagal na sila sa market at matitibay po talaga yung kanilang mga units dyan. Kung gusto niyo pong bumuli nito mga idols, pwede niyo akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. At napaka-friendly din to sa mga Filipino riders dahil mababa yung kanyang seat height. Di ba mga idols, ang kanyang sukat po ay 765mm. Kaya si Idol Cirque Moto, kayang-kaya niya to kahit ang height niya ay 5'4". Ang kanya namang total displacement, 149.3cc ang engine at single cylinder, single overhead camshaft,
2 valves. Yan po ay liquid cooling, fuel injection, CVT transmission, at naka-electric start. Ang kaganda dito mga idols, meron tong 41 km per liter na fuel consumption. O, di ba mga idols, perfecto pang daily rides natin. Max power nito 12.1 HP at maximum torque naman na 11.8 Newton meters para sa ating performance. Mga ito sa kanya namang suspension, upside down forks or inverted yung kanyang front suspension at monoshock naman sa likuran natin. LCD naman yung ating pinaka-display or meter natin dito. At equipped din to ng USB port at 12 volt socket. Dalawa yung charging natin dito mga idol sa napaka-solid. Meron din tong ignition key with shutter lock para sa security ng ating scooter. Plus equipped din ito ng stop and start system, talagang matipid sa gas consumption. All LED rin yung mga ilaw natin dito from headlight, yung ating brake light at mga winker natin. Adjustable pa yung ating wind visor para dito. Yan po ang ating KPB 150, napaka-affordable price. Aba mga idol, kung gusto nyo po ito, pwede nyo rin akong i-PM sa mga ating Facebook page at tutulungan kayo makabili niyan. Kung nagustuhan nyo po yung ating feature for today, 8 pinaka-the best na adventure scooter 2024 model natin po mabibili dito sa Pilipinas. Pakishare po sa inyong mga tropa at kaibigan at huwag niyong kalimutang i-like at follow ang ating FB.